layas, mga Pilipino. Umalis kayo sa bayang ito ngayon din. Iyan ang isinigaw sa amin ng mga Amerikanong milyonaryo na may kabuuang yaman na umaabot sa daan-daang bilyong dolyar habang itinataboy kami na parang basura. Ngunit sino ang mag-aakala na makalipas lamang ang ilang buwan, ang mga taong ito na dati puno ng kayabangan ay luluhod sa harap ng isang Pilipina, babad sa putik sa gitna ng bayang kanilang winasak habang umiiyak at nagmamakaawa para sa kapatawaran? Taong 2025, Los Angeles, California. Kasabay ng hanging may bilis na 160 kilometro bawat oras, isang malaimpyernong sunog ang kumalat at tumupok sa 27,000 ektaryang lupain. Ang nagngangalit na apoy na kayang tumunaw maging sa bakal ay naglaho sa isang gabi lamang sa Pacific Palisades, ang sagradong lugar ng mga mayayaman na sinasabing pinakaligtas sa buong mundo. Sa araw na iyon, kung kailan laganap ang kawalan ng pag-asa at ang lugar ay naging isang impyerno ng kaguluhan, libu-libong tao ang nagtakbuhan para iligtas ang kanilang mga sarili at maraming buhay ang nawala. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, tanging ang mga sumunod sa desisyon ng isang Pilipina ang himalang nakaligtas mula sa bingit ng kamatayan. Noon, galit kami sa mga Pilipino, pero sa huli, ang nagligtas sa amin ay ang kakaibang diwa na taglay nila. Ito ang nakagigimbal na pahayag ng isang babaeng Amerikana na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang tunay na dahilan kung bakit isinuko ng mga milyonaryo ang kanilang pride at lumuhod, ang diwa ng bayanihan na ipinakita ng isang Pilipinang ina sa bingit ng kawalan ng pag-asa na gumulantang sa mundo. Ngayon, ang pinto sa likod ng kagimbal-gimbal na katotohanang ito ay magbubukas, ang mga milyonaryong Amerikano na nagwalang bahala at nagtaboy sa mga Pilipino. Ang nakagigimbal na dahilan kung bakit sila lumuhod sa harap ng isang Pilipina matapos ang isang gabi ng malaking sunog. Nagulo ang buong Los Angeles, California dahil sa isang Pilipina. Dahil sa malaking sunog na sumakop sa 27,000 ektarya noong taong 2025, ang nayon ng mga mayayaman sa tabi ng baybayin ay natupok sa isang iglap, ang Pacific Palisades, kung saan naninirahan ang mga taong mayaman na daan-daang milyong dolyar. Naging usap-usapan ang testimonya ng isang babaeng Amerikana, isa sa mga nakaligtas. Maraming tao ang nagtanong kung paano siya nakaligtas sa ganoong sitwasyon. Wala namang espesyal na sikreto, sabi niya. Sumunod lang ako sa kaibigan kong Pilipina. Ito ang mga salitang iniwan niya sa isang panayam, siya na isang residente ng nayon na dati galit sa mga Asyano, lalo na sa mga Pilipino. Sa insidenteng iyon, kung saan 30,000 katao ang lumikas, marami pa rin ang nasawi. Ang espesyal na kilos na ipinakita ng Pilipinang nagligtas sa babaeng Amerikana. Ano nga ba ang nangyari sa nayong iyon na tinaguri ang area ng mga mayayaman sa Amerika? Ang nakagigimbal at kamangha-manghang pangyayaring ito ay ibubunyag na ngayon. Bago tayo magsimula sa kwento, mangyaring i-like at mag-subscribe para suportahan ang paggawa ng video na ito. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber na kasama ko hanggang ngayon at sana'y manatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento na Pilipinas Fight sa comment section. Kamusta? Ako si Catherine. Ipinanganak at lumaki ako sa Pacific Palisades sa LA. Ito ang lugar kung saan nanirahan ang aming pamilya sa loob ng 3 henerasyon simula pa sa aking lola. Dito sa burol na ito na tanaw ang karagatang Pasipiko, ginugol ng aming pamilya ang aming buong buhay. Ito ang bayan na akala ko'y mabubuhay kami nang walang anumang alalahanin. Dahil sa maayang klima at magandang tanawin, sikat din ito bilang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga Hollywood stars at mga kilalang negosyante. Ang mga mansyon na may istilong mid-century modern, na idinisenyo ng mga sikat na arkitekto sa buong mundo ay nakahilera at ang tanawin ng papalubog na araw sa walang katapusang karagatang Pasipiko ay tunay na kahanga-hanga. Sa malalaking parke, maaari kaming maglakad-lakad o magpiknik at malapit din ang isang marangyang golf course. Higit sa lahat, ang pinakamalaking bentahe rito ay ang katahimikan. Namuhay kami na may lubos na paggalang sa pribadong buhay ng bawat isa. Nagbabatian kami, ngunit hindi nakikialam,
pinapanatili ang distansya habang nananatiling magalang. Ganoon ang kapaligiran. Kahit na may mga sikat na tao na nakatira sa bawat kanto, walang sinuman ang gumagambala sa kanila. Iyon ang di nakasulat na batas at kagandahang asal ng aming bayan. Dito ko nakilala ang aking asawa. Nagpakasal kami at pinalaki ang aming dalawang anak. Ang panganay ko ay 8 anyos at ang bunso ay 6. Ang aking asawa ay isang executive sa isang investment company at ako naman ay isang may bahay na nag-aalaga sa aming mga anak. Dahil sa bahay na ipinamana sa amin ng aking mga magulang, mayroon kaming pinansyal na kalayaan at lahat ay perpekto. Sa umaga, ginigising ko ang mga bata at inihahatid sa paaralan at pagkatapos ay nagjo-jogging ako sa tabing dagat. Sa hapon, kumukuha ako ng yoga lessons o nakikipag-brunch sa mga kaibigan. Sa gabi, sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan at sa weekend, naglalaro kami ng golf o namamangka. Ganoon kami namumuhay ng mapayapa at komportable. Ngunit ilang taon na ang nakalipas. Unti-unting nagsimulang magbago ang kapaligiran ng aming bayan. Nagsimulang lumipat ang mga mayayamang pamilyang Asyano. Una ay isang pamilyang negosyanteng Sino. Mayroon silang isang anak na lalaki. Ngunit sila ay medyo kakaiba. Mula sa unang araw ng kanilang paglipat, naglalakad sila sa buong bayan at kinakausap ang lahat. Isang araw habang naglalakad ako, nilapitan ako ng babaeng Chino. Hello. Tawagin mo akong Jennifer. Iyan ang American name ko. Madalas kong marinig ang reputasyon ng Pacific Palisades at tunay ngang napakagandang lugar. Karaniwan, ngingiti ako at makikipag-usap, ngunit nag-alinlangan ako sandali. Bagamat ang mga Amerikano ay palakaibigan kahit sa mga estranghero, may kakaiba sa babaeng ito. Masyado siyang agresibo at parang ipinipilit ang pagiging malapit. Matagal na ba kayo ritong nakatira? Gusto ko ring manirahan dito ng matagal. Sana maging mabuting magkapitbahay tayo. Patuloy siyang nagbato ng mga tanong. Bakit dito kami lumipat? Kung anong uri ng mga tao ang nakatira? Kung ano ang kapaligiran? Sumagot ako ng maikli at umiwas. Ngunit iyon pala ang simula. Ang babaeng Sino na si Jennifer ay naglibot sa buong bayan, kinakausap ang mga tao, desperadong gumawa ng mga koneksyon. Isang araw, gumawa siya ng Chinese dessert at ipinamigay sa mga kapitbahay. Isang tadhana na maging magkapitbahay tayo, kaya dapat tayong lahat maging malapit. Lahat naman tayo ay kumita na ng sapat na pera, kaya walang masama kung gagawa tayo ng mga koneksyon, hindi ba? Ngunit hindi iyon ang gusto ng mga tao sa aming bayan. Kahit ako, na matagal nang nakatira dito, marami pa rin akong kapitbahay na hindi ko pa nakakausap kahit minsan. Iyon ang aming kaugalian. Isang paraan ng paggalang sa isa't isa. Ngunit sinira ng babaeng Sinong ito ang kapayapaang iyon. Sa huli, isang chairman ng isang kumpanya ang hindi na nakatiis at direktang kumpronta sa kanya. Jennifer, nasa Amerika tayo at mayroon kaming sariling kultura. Namumuhay kami na may paggalang sa isa't isa. Bakit mo sinusubukang lampasan ang linyang iyon? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Nakapagtataka kung bakit ka desperadong gumawa ng mga koneksyon. Naging tensyonado ang sitwasyon, ngunit hindi natinag si Jennifer. Sa halip, lalo siyang naging agresibo sa paglapit sa mga tao. Sa totoo lang, lahat kami ay naiinis na. Ganoon din ako. Ayoko nang makita ang isang isda na lumilikha ng gulo sa isang tahimik na lawa. Lumipas ang panahon, at isa pang pamilyang Asyano ang lumipat. Sa pagkakataong ito, isang pamilyang Pilipino, 3 pamilya ang dumating, at ang dalawa ay napakatahimik. Walang kahit anong bati, tahimik lang silang namumuhay. Ngunit iba ang isang pamilya. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko ang ina ng pamilyang iyon at maingat niya akong kinausap. Ang pangalan niya ay Liza. Si Liza ay lubos na kaiba kay Jennifer Natsino. Mula sa paraan ng kanyang pakikipag-usap, iba na siya. Maingat, magalang, at mayroong katapatan sa kanyang kilos. Magandang araw po. Mukhang magkaklase ang mga anak natin sa kindergarten. Kung hindi po nakakaabala, maaari po ba akong magtanong tungkol sa kindergarten? Hindi sinubukan ni Liza na ipilit ang kanyang sarili. Nagtanong lang siya ng kailangan.
at isinaalang-alang na maging madali para sa akin na sumagot. Sa una, maikli lang ang aming usapan, pero unti-unti itong humaba. Tungkol sa mga bata, sa programa ng kindergarten, sa kapaligiran ng bayan, dahil mayroon kaming mga parehong interes, natural na dumaloy ang aming pag-uusap. Nag-usap kami sa parke ng mahigit 1 oras. Nakapagtataka, hindi ako nailang kausap si Liza. Sa halip, naging komportable ako. Pauwi, naisip ko, baka magkaroon ako ng isang tunay na kaibigan sa bayang ito at isang kaibigang Pilipina. Pagkatapos noon, madalas kaming magkita ni Liza. Nagkakasabay kami sa pagsundo sa mga bata o nagkikita sa parke. Si Liza ay may tamang antas ng paggalang habang nananatiling mainit ang pakikitungo. Mabait at maalalahanin siya nang hindi lumalampas sa linya. Higit sa lahat, tahimik siya. Hindi niya kinakausap ang ibang tao ng kusa at pinapanatili ang kanyang sariling espasyo. Gustong-gusto ko ang ugali ni Liza. Hindi siya tulad ni Jennifer na nakikialam sa lahat ng bagay. Isang araw, inimbitahan ako ni Liza sa kanyang bahay. Ang mungkahi niya ay para maglaro ng magkasama ang aming mga anak. Ang bahay ni Liza ay hindi kasing laki ng sa akin, ngunit ito'y komportable at malinis. Ngunit ang nakita ko roon ay isang tunay na nakagigimbal na karanasan. Sinisimulan ni Liza ang araw sa paggising sa kanyang mga anak. Malumanay niyang ginigising ang mga ito, sabay nilang inaayos ang kama, at magkasama rin sila sa pagbibihis. Sa Amerika, karaniwan na hayaan ang mga bata na gawin ito ng mag-isa. Maging ako, hinahayaan ko ang aking mga anak na gumising sa tunog ng alarm, magbihis, kumain, at maghanda para sa paaralan ng mag-isa. Itinuro sa akin na ang pagpapalaki ng pagiging malaya ay mabuting edukasyon. Ngunit iba si Liza. Kasama niyang isinusuot ang medyas ng kanyang anak, isinasara ang butones, at itinatali ang sintas. Sa una, mas matagal kaysa kung ako ang gagawa ng lahat, sabi niya. Pero sa pamamagitan ng pagbabantay at pagpapalakas ng loob sa kanila, natututo silang gawin ito ng mag-isa. Wow! Naisuot mo na ang medyas mo ng mag-isa ngayon. Mas mabilis ka kaysa kahapon. Puri niya. Ang bata ay ngumiti ng malaki at mukhang proud. Pinaparamdam niya sa bata ang tagumpay kahit sa maliliit na bagay. Akala ko pinalalaki kong malaya ang aking mga anak, pero baka napapabayaan ko na pala sila. Si Liza, habang kasama sila, ay nagpapalaki ng kanilang kalayaan. Mula noon, dinagdagan ko ang oras na kasama ko ang aking mga anak, sabay kaming gumigising, tinutulungan sila sa paghahanda, at ginagawa namin ng magkasama kahit ang maliliit na bagay. Nakakagulat, nagsimulang magbago ang mga anak ko. Bumilis ang kanilang paghahanda at nagkaroon sila ng kumpiyansa na kaya nilang gawin ang mga bagay ng mag-isa. Marami akong natutunan kay Liza at isang araw may espesyal na mungkahi si Liza sa akin. Catherine, paano kung magtulungan tayo sa pag-aalaga ng ating mga anak? Sa Pilipinas, tinatawag namin itong bayanihan kung saan nagpapalitan tayo sa pag-aalaga. Naintindihan ko ang konsepto ng pagtutulungan. Kapag mayroon akong gagawin, aalagaan ni Liza ang aking mga anak. At kapag abala siya, ako naman ang mag-aalaga sa kanyang mga anak. Sa una, medyo nanibago ako. Sa Amerika, karaniwan na kumuha ng babysitter. Ngunit tinanggap ko ang mungkahi ni Liza. At iyon ay isang napakagandang desisyon. Tuwing Huwebes, si Liza ang nag-aalaga sa 2 kong anak. At tuwing Biyernes, ako naman ang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Naging malapit ang aming mga anak sa isa't isa at nagkaroon sila ng iba't ibang karanasan sa pagpapalitan ng bahay. Higit sa lahat, napanatag ang aking loob. Hindi mo alam kung gaano kapanatag ang pakiramdam na isang mapagkakatiwalaang kaibigan ang nag-aalaga sa iyong mga anak kaysa sa isang binabayarang babysitter. Dahil dito, lalo kaming naging malapit ni Liza. Higit pa sa pagiging kapitbahay, naging tunay kaming magkaibigan. Marami rin siyang itinuro sa akin tungkol sa kultura ng Pilipinas. Sinabi niya na sa Pilipinas, mahalaga ang pag-aaral ng Ingles mula sa murang edad sa pamamagitan ng mga laro ng salita. Natural nilang natututunan ang Ingles at masaya silang nag-aaral sa pamamagitan ng mga kanta at laro. Ang anak ni Liza, kahit bata pa, ay mahusay magsalita ng Filipino at Ingles.
Nainggit ako. Ang mga anak ko ay Ingles lang ang alam. Tinanong ko si Liza kung paano niya napalaki ang kanyang anak na maging mahusay sa dalawang wika. Ngumiti si Liza at sumagot, ang wika ay pinakamabilis matutunan habang bata pa. Kung gagawin mong parang laro at masaya, sisisip-sipin ito ng mga bata na parang espongha. Mula noon, sinimulan kong turuan ang aking mga anak ng Filipino gamit ang paraan na itinuro ni Liza. Siyempre, hindi ako marunong mag-Filipino, pero tinulungan ako ni Liza. Nakapagtataka, natututo ang mga anak ko ng isa o dalawang salitang Filipino. Habang dumarami ang oras na kasama ko si Liza, mas marami akong natututunan tungkol sa kulturang Pilipino at napagtanto ko na marami talaga akong matututunan. Ang pagkakaroon ni Liza sa bayang ito ay isang malaking suwerte at biyaya para sa akin. Nang malapit na ang Thanksgiving, inimbitahan ko si Liza sa aming family gathering. Darating ang aking mga magulang at mga biyenan. Nagdala si Liza ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino, adobo, sinigang, at kare-kare. Napalaki ang mata ng aking ina nang matikman niya ang adobo. Ano ito? Ang sarap. Ang aking biyenang lalaki ay humanga rin sa kare-kare. Bihira na ang ganitong kapitbahay ngayon. Naaalala ko noong kabataan namin. Ganyan din kami, nagbabahagian ng pagkain at nagtutulungan. Gustong-gusto ng aking mga magulang at biyenan si Liza. Ang aking ina ay gustong matuto ng mga recipe ng pagkaing Pilipino mula kay Liza at pinuri ng aking biyenang babae ang anak ni Liza sa pagiging magalang. Ang gabing iyon ay tunay na mainit at masaya. Isang panahon kung saan ang buong pamilya ay nagkakasama, nagtatawanan, at nagbabahagian ng pagkain. At sa gitna ng lahat, nandoon si Liza. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, naisip ko, nakatagpo ako ng isang napakabuting kapitbahay. Hindi, isang napakabuting kaibigan. Naramdaman kong naging mas mayaman ang aking buhay dahil kay Liza, ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang araw, bigla akong pinuntahan ni Jennifer Natsino. Dala niya ang kanyang anak at ipinakilala ito bilang malapit na kaibigan ng aking anak. Catherine, magkaklase pala ang mga anak natin at sabi nila, malapit daw sila sa isa't isa. Ngunit kakaiba, ang aking anak ay parang unang beses lang nakita ang anak ni Jennifer. Tinanong ko ang anak ko, magkaklase ba kayo? O nagkita na kayo sa bayan? Nag-alinlangan ang aking anak at bumulong, ngayon ko lang siya nakita. Pero sabi ni mami niya, kailangan kong sabihin sa'yo na magkaibigan kami. Biglang nag-init ang ulo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya pinagsinungalingan ang anak ko. Gusto ko sanang kumprontahin si Jennifer, ngunit pinigilan ako ni Liza. Catherine, sandali lang. Tama na kumprontahin siya, pero pakiramdam ko, masyadong mapilit si Jennifer. Mas mabuting huwag mo siyang masyadong palapitin. Tama si Liza. Malinaw na may binabalak si Jennifer. Baka mas malaking gulo pa ang mangyari. Huminga ako ng malalim at nagtimpi. Mas mabuting palipasin na lang. Ngunit hindi tumigil si Jennifer. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya at sinabing, dahil magkakaibigan naman ang mga anak natin, mag-aayos ako ng isang playdate. Pupunta ka, di ba, Catherine? Pwede ring sumama yung babaeng Pilipina. Gusto ko na talagang maglagay ng malinaw na hangganan. Sinabi ko ng direkta, Jennifer, sa tingin ko, naging malinaw na ako noon. Wala akong balak na makipagkaibigan, kaya sana, tigilan ninyo na ang paglapit sa amin gamit ang mga bata. Ngunit ngumiti lang si Jennifer at umalis na parang walang narinig. Habang masama na ang loob ko kay Jennifer, isang mas malaking insidente pa ang nangyari. Isang gabi, biglang naging maingay ang aming bayan. Ang katahimikan at kapayapaan ang bentahe ng aming lugar. Ngunit lagpas na ng 10:00 ay maingay pa rin. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. At hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isang grupo ng mga turistang Tsino ang naglalakad sa aming bayan. Kumukuha sila ng litrato na parang nasa zoo, sumisigaw, at naglalakad. Agad akong lumabas. Lumabas din ang ibang residente. Lahat kami ay nakatingin sa mga turista na may pagkadismaya. Isang residente ang sumigaw.
Anong ginagawa ninyo rito? Akala nyo ba tourist spot ito? Bayan ito kung saan nakatira ang mga tao. Paano ninyo nagagawang kumuha ng litrato at mag-ingay ng basta-basta? Ngunit hindi sila pinansin ng mga turista. Sa halip, lalo pa silang tumawa at kumuha ng litrato. Isang lalaki ang nagsabi sa Ingles. Pag-aari mo ba ang bayang ito? Kung hindi naman sayo, bakit ka nagagalit? Hindi na ako nakatiis. Umalis na kayo ngayon din. Pribadong pag-aari ito. At dito kami nakatira. Ngunit tumawa lang sila. Titingin lang kami saglit at aalis din. Kung naiistorbo ka, pumasok ka na lang sa bahay mo. Hindi ko na kinaya ang sitwasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ito. Nalaman ko kalaunan na naging uso pala sa mga mayayamang Tsino ang pagbisita sa mga mararangyang subdivision sa Amerika. Pumunta sila para tingnan kung anong itsura ng aming bayan at kung sino-sino ang nakatira. Kahit gaano pa sila ka-curious, hindi ba't kawalan ng respeto na pumunta sa isang residential area ng grupo at mag-ingay? Galit na galit ako. Noon, lumapit si Liza sa akin. Catherine, huwag ka nang magalit. Sa Pilipinas din, maraming turista ang dumarating at kung minsan ay hindi maganda ang asal. Kaya medyo masama rin ang tingin ng ibang Pilipino sa kanila. Medyo kumalma ako sa sinabi ni Liza. Ngunit hindi pa rin nawala ang galit ko. Kahit saan sila magpunta sa mundo, ganyan sila gumawa ng gulo. Nakakabilib talaga sila. Hinawakan ni Liza ang kamay ko. Wala silang pakialam kahit anong gawin natin. Mas mabuting hayaan na lang sila. Tama si Liza, ngunit mahirap tanggapin. Ang sama-sama ng tingin ko sa mga tsino. Sa kabila ng stress, nagpatuloy ang buhay. Pero dahil nandyan si Liza na kayanan ko, sabay naming pinalaki ang aming mga anak at nagtulungan sa isa't isa. Si Liza ay naging malaking ginhawa para sa akin. Tuwing may problema ako, nakikinig siya at naghahain ng mainit na tsaa para pagaanin ang loob ko. Sinikap ko ring samahan siya kapag siya naman ang may problema. Ganoon kami naging kailangan sa isa't isa. Gustong-gusto rin ng aming mga magulang si Liza. Ang aking ina ay masayang nag-aaral ng mga pagkaing Pilipino mula sa kanya at ang aking biyenang babae ay itinuring na apo ang anak ni Liza. Naging mas malapit ang aming pamilya at ang pamilya ni Liza. Sa weekend, sabay kaming nagpipiknik o kumakain ng hapunan. Ang aming mga anak ay parang magkapatid at kami ni Liza ay parang magkapatid na babae. Patuloy ang mapayapa at masayang araw. Ngunit ang kapayapaang iyon ay malapit ng mawasak. Makalipas ang ilang buwan, isang nakagigimbal na balita ang kumalat sa aming bayan. Si Jennifer Natsino ay nanloko ng ilang residente sa isang investment scam. Nangalap siya ng pera sa pagsasabing mag-iimbita siya ng milyon-milyong dolyar na pamumuhunan, ngunit lahat pala ay kasinungalingan. Maging ang asawa at anak na sinasabi niyang kasama niya ay hindi totoo. Lahat ay gawa-gawa lang. Tumakas si Jennifer dala ang pera at ang mga naloko ay nagnitngit sa galit. Dahil mayayaman ang mga tao sa aming bayan, hindi sila basta nagpatalo. Ginamit nila ang lahat ng paraan para mahanap si Jennifer at ibalik siya. Sa harap ng lahat, lumuhod si Jennifer at nagmakaawa. Patawarin ninyo ako. Ibabalik ko ang pera sa lalong madaling panahon. Paano ko magagawa iyon kung nakakulong ako rito? Hanggang sa huli, makapal ang mukha niya. Sa huli, inireport siya sa pulis at inaresto. Na-recover ang lahat ng perang itinago niya. At karamihan sa mga residente ay nabawi ang kanilang pera. Nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, ganoon talaga ang mga Tsino. Lalong sumama ang tingin ng mga tao sa bayan sa mga Tsino. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lubos na nakakagalit. Nagsimulang pagturuturuan at sisihin ng mga tao si Liza. Dahil lang pareho silang Asyano. Isang matandang mag-asawa ang sumigaw. Hindi ba't pareho lang silang Asyano? Ganoon din yan. Dapat natin siyang paalisin sa ating bayan. Sumang-ayon ang iba. Paano tayo mamumuhay kasama ang ganyang babae? Sobra na ang nangyari sa atin. Nakakatakot isipin kung ano pa ang susunod. Habang pinapanood ko iyon, hindi ko na napigilan ang galit ko. Anong pinagsasabi ninyo? Napatingin sa akin ang mga tao. Nagpatuloy ako. May ginawa bang masama si Liza? Mayroon ba siyang naidulot na pinsala?
Itong si Liza, na walang ginawang masama sa buong panahong nanirahan dito, bigla ninyong pagtuturu-turuan at sisisihin dahil lang asyano siya. Hindi ba't nakakahiya yan? Sumimangot ang matandang mag-asawa. Catherine, wala kang alam. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinsalang dinanas namin? Alam ko. Pero kayo ang naloko. Bakit ninyo isisisi kay Liza? Lalong lumakas ang boses ko. Si Liza ang nagdala sa inyo ng mainit na sabaw noong may sakit kayo. Siya ang nag-alaga sa mga anak ninyo. Siya ang naghatid sa mga magulang ninyo sa ospital. Ganyan ba ang gagawin ninyo sa kanya? Ngunit hindi nagbago ang pananaw ng mga tao. Sa halip, tiningnan nila ako ng kakaiba. Hinawakan ni Liza ang braso ko. Catherine, tama na. Okay lang ako. Hindi okay. Hindi ito makatarungan. Ngumiti si Liza ng malungkot at hinawakan ang kamay ko. Okay lang talaga. Aalis na ako. Ano? Mukhang mas mabuti kung aalis na ako. Baka madamay pa ang mga anak ko. May luha sa mga mata ni Liza. Napaiyak din ako. Maganda talaga ang bayang ito, pero matagal ko nang pinag-iisipan na lumipat. Huwag ka nang mag-alala. Pinunasan ni Liza ang luha ko. Naaalala mo ba yung sinabi ko dati na mayroon akong second house? Doon muna kami titira. Imbitahan kita kapag nakaayos na kami. Pupunta ka, 'di ba? Pinigilan ko ang pag-iyak at tumango. Liza, kailangan mo ba talagang umalis? Baka kumalma rin sila. Hindi. Ang rasismo, kapag nagsimula, hindi madaling tumigil. Alam ko yan. Kalmado ang boses ni Liza, pero ramdam ko ang malalim na sakit. Paano ako kung wala ka? Ang lapit-lapit na ng mga anak natin. Catherine, huwag kang umiyak. Hindi naman ako lilipat sa malayo. 40 minutong biyahe lang. Pwede tayong magkita palagi. Ngunit hindi ako naaliw. Ang katotohanang aalis si Liza ay sobrang sakit. Nang gabing iyon, ikinuwento ko lahat sa aking asawa. Galit na galit siya. Hindi makatarungan. Anong ginawa ni Liza? 'Di ba? Hindi ko talaga maintindihan. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko. Ang ginawa mong pagtatanggol kay Liza ay tama. Ipinagmamalaki kita. Medyo gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Ngunit mabigat pa rin ang aking puso. Makalipas ang ilang araw, tinulungan ko si Liza sa paglipat. Nag-impake kami ng mga gamit at isinakay sa sasakyan. Umiyak ang mga bata dahil ayaw nilang maghiwalay. Parehong umiyak ang mga anak ko at mga anak ni Liza. Mommy, bakit aalis si Tita Liza? Ayoko. Anak, ayaw din ni Mommy. Pero kailangan, hindi ko rin napigilan ang pag-iyak. Niyakap ako ni Liza. Salamat, Catherine. Napakasaya ko na nagkaroon ako ng kaibigang tulad mo. Ako dapat ang magpasalamat. Marami akong natutunan sa'yo. Nagyakapan kami, at umiyak ng matagal, at umalis si Liza. Pagkaalis ni Liza, bigla kong kinamuhian ang bayang ito. Dito ako nanirahan buong buhay ko, pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Tama bang manirahan kasama ang mga taong ito? Sabi ko sa asawa ko. Mahal, gusto ko nang umalis sa bayang ito. Nagulat ang asawa ko. Talaga? Dito ka nanirahan buong buhay mo. Alam ko, pero ayoko na rito. Walang kwenta ang lugar na ito kung wala si Liza. Nag-isip sandali ang asawa ko at tumango. Sige, puntahan natin ang bayan ni Liza. Tingnan natin kung anong lugar yon at saka tayo magdesisyon. Nagpasalamat ako sa asawa ko. Buti na lang naintindihan niya ako at kasama ko siyang nag-iisip. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Liza. Catherine, tapos na akong mag-ayos. Gusto mo bang bumisita? Talaga? Siyempre. Kailan kami pupunta? Sa weekend. Isama mo ang buong pamilya. Pati mga magulang mo. Sige, pupunta kami. Sabik kong hinintay ang weekend. Gusto kong makita kung anong klaseng lugar ang bagong bayan ni Liza. At dumating ang weekend. Sumakay kami sa sasakyan ang pamilya ko, ang aking mga magulang at ang aking mga biyenan. Sa loob ng 40 minutong biyahe papunta sa bahay ni Liza, puno ng pananabik ang aking puso. Nang makarating kami sa bagong bayan ni Liza, namangha ako. Mas maganda ito kaysa sa inaasahan ko.
Ang mga bahay ay hindi kasing laki ng sa amin, ngunit mainit ang kapaligiran ng buong nayon. Malinis ang mga kalsada at may mga puno at bulaklak. Mayroon ding malawak na parke kung saan ligtas na makakapaglaro ang mga bata, higit sa lahat, ang mga tao. Ang mga kapitbahay na dumadaan ay natural na nagbabatian, hindi pilit, hindi nakakailang. Isang mainit na pagbati. Grabe, mas maganda pala rito, sabi ko. Ang ganda ng atmosphere, ang ganda ng mga bahay. Hindi ko alam na may ganitong lugar. Ngumiti si Liza. 'Di ba? Nagulat din ako noong una. Ang babait ng mga tao rito. Sabi ng biyenan kong babae. Mas maganda para sa mga bata rito. Mahalaga talaga ang kapaligiran. Sumang-ayon ang biyenan kong lalaki. Baka mas mura ang mga bahay, pero mas magandang tirhan dito. Pagpasok namin sa bahay ni Liza, naamoy namin ang masasarap na pagkain. Naghanda si Liza ng pagkain para sa amin. Mayroong balanse ng pagkaing Pilipino at Amerikano. Liza, napagod ka siguro sa paghahanda nito. Hindi, gusto ko itong ginawa. Siyempre, kailangan kong maghanda para sa pagdating ng pamilya ni Catherine. Nag-usap kami habang kumakain. Masayang naglaro ang mga bata kasama ang mga anak ni Liza. At nag-usap ang mga matatanda tungkol sa bayan. Sabi ng nanay ko, Liza, ang ganda rito. Mas maliit ang mga bahay, pero mas payapa. Sumang-ayon ang biyenan kong lalaki. Ito siguro ang tinatawag na bayan na may buhay. Pagkatapos kumain, ipinasyal kami ni Liza sa bayan. Sa parke, masayang naglalaro ang mga bata habang ang mga magulang ay nakaupo sa mga bangko at nag-uusap, may library, may maliit na cafe. Simple lang ang lahat pero kumpleto. Lalo kong nagustuhan ang lugar. Hindi kasing ganda ng aming bayan, pero parang mas magandang tirhan. Nakikita sa mukha ng mga tao ang kaligayahan. Nang gabing iyon, nagpasya kaming matulog sa bahay ni Liza. Dahil sa inihanda niyang mga kumot at kwarto, komportable kaming nakapahinga. Bago matulog, nag-usap kami ng asawa ko. Mahal, ang ganda rito, di ba? Ngumiti ang asawa ko. Oo, nagustuhan ko. Mukhang masaya rin ang mga bata. Naisip ko rin na umalis na sa dati nating bayan. Paano kung lumipat na tayo rito? Nag-isip sandali ang asawa ko at nagsabi, Catherine, paano kung kumuha tayo ng second house? Kaya naman ng budget natin. Second house? Oo. Baka mas komportable pa rin tayo doon dahil matagal na tayong nanirahan. Tingnan din natin kung mag-adjust ang mga bata. Subukan nating magpabalik-balik. Maganda ang mungkahi ng asawa ko. Sige. Kinabukasan, sinabi namin kay Liza ang aming plano. Liza, maghahanap kami ng second house dito. Nanlaki ang mata ni Liza. Talaga, Catherine. Gagawin ninyo yan? Oo, nagustuhan namin dito at higit sa lahat, malapit tayo sa isa't isa. Niyakap ako ni Liza. Salamat, Catherine. Ang saya-saya ko. Nagsimula kaming maghanap ng real estate agad, mayroon kaming nakitang tamang-tama. 10 minutong lakad mula sa bahay ni Liza. Kinuha namin ang bahay. Sumang-ayon din ang aming mga magulang. Sabi ng biyenan kong lalaki. Ayoko sanang lumipat ngayong matanda na, pero nagbago ang isip ko pagdating dito. Gusto kong dito gugulin ang natitira kong buhay. Sumang-ayon din ang nanay ko. Oo nga, nandyan si Liza. Maganda ang atmosphere. Gusto kong makasama ang mga apo ko. Ganun kami nagkaroon ng bagong bahay at unti-unting inilipat ang aming mga gamit. Sa una, tuwing weekend lang kami doon. Pero habang tumatagal, mas matagal na kami sa bagong bahay. Mas gusto ng mga bata ang bagong bayan. Mami, mas maganda rito. Maraming kaibigan, malawak ang parke. Dahil sa sinabi ng mga bata, nakumpirma ko. Ito ang lugar para sa amin. Makalipas ang ilang buwan, halos sa bagong bahay na kami nakatira. Paminsan-minsan na lang kami bumibisita sa dati. Isang araw, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. May tumawag at gustong bilhin ang dati naming bahay. At mas mataas pa sa market price ang alok. Sabi ko sa asawa ko, Mahal, baka tadhana ito. Ngumiti ang asawa ko.
Oo nga, nag-iisip pa lang tayong ibenta, tapos ganito kalaki ang alok. Hindi na kailangang pag-isipan. Tinanggap namin ang alok. Nagsimula kaming mag-ayos ng bahay. Malungkot dahil doon kami nanirahan buong buhay namin, pero wala kaming pinagsisihan. Mas nangingibabaw ang pananabik sa bagong simula. Nagpasya ring sumama ang aming mga magulang. Sabi ng biyenan kong lalaki, sasama kami. Mas maganda roon. Masaya rin ang nanay ko. Oo nga, nandyan si Liza, maganda ang atmosphere, gusto kong makasama ang mga apo ko roon. At sa pagtatapos ng 2024, tuluyan na kaming lumipat sa bagong bayan. Ang dating bahay ay naayos ng maayos, at ang bagong bahay ay naging aming tahanan. Ang buhay kasama si Liza ay tunay na masaya. Tuwing umaga, sabay naming inihahatid ang mga bata sa paaralan, at sa hapon, nagkakape kami sa parke habang nag-uusap. Sa gabi, nagpapalitan kami sa paghahanda ng hapunan. Naka-adjust din ng maayos ang aming mga magulang sa bagong bayan. Ang biyenan kong babae ay sumali sa book club, at ang biyenan kong lalaki ay sumali sa golf club. Lahat ay masaya. Naisip ko, mabuti na lang lumipat kami. Habang papalapit ang pagtatapos ng 2024 at Enero 2025, nagplano ako ng isang espesyal na bagay. Isang 3 araw, dasangong gabing biyahe, kasama ang lahat ng aming mga magulang. Inalok ko rin si Liza. Liza, magta-travel kami, sama ka? Ngunit magalang na tumanggi si Liza. Salamat, Catherine. Pero mas mabuting magkasama kayong pamilya. Ikwento mo na lang sa akin pagbalik mo. Nag-alala ako na baka malungkot siya, pero ngumiti si Liza at niyakap ako. Okay lang talaga. Mag-enjoy kayo. At noong Enero 5, umalis kami para sa aming family trip. Puno ng gamit ang sasakyan at lahat ay excited. Ang destinasyon namin ay isang resort sa tabing dagat. Mainit na panahon, magandang tanawin, at oras kasama ang pamilya. Lahat ay perpekto. Sa unang araw, naglakad kami sa tabing dagat, kumain ng masarap na hapunan, at masayang nagbonding. Nagtayo ng sandcastle ang mga bata, at ang mga matatanda ay nagbabad sa araw. Sabi ng biyenan kong lalaki. Ngayon lang tayo nag-travel ng sama-sama. Ang saya pala. Ngumiti ang nanay ko. Salamat kay Catherine sa magandang planong ito. Proud ako. Masaya ang puso ko na makita ang aking pamilya na masaya. Pagkatapos ng hapunan, nagtsaa kami sa lounge. Hinawakan ng asawa ko ang kamay ko. Mahal, ang galing ng desisyon mong ito. Salamat. Salamat din sa'yo. Dahil kasama kita. Nang gabing iyon, naisip ko, lahat ay perpekto. Kasama ko ang pamilya ko. Mayroon akong mabuting kaibigan na si Liza. At masaya kami sa aming bagong bayan. Kinabukasan, maaga kaming gumising para panoorin ang pagsikat ng araw. Lahat kami ay nag-wish habang pinapanood ang araw. Ipinagdasal ko ang kalusugan at kaligayahan ng aking pamilya. At sana magtagal ang pagkakaibigan namin ni Liza. Pagkatapos ng almusal, naglaro kami sa pool. Ang tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa buong resort. Tinawag ako ng biyenan kong babae. Catherine, halika rito. Umupo ako sa tabi niya. Bakit po, ma? Hinawakan niya ang kamay ko. Catherine, isang malaking swerte na nakilala mo si Liza. Dahil sa kanya, mas naging masaya ang pamilya natin. Opo, ma. 9. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin maiisip na lumipat sa ganitong lugar. Malaking pasasalamat. Uminit ang puso ko sa sinabi niya. Tama siya. Kung wala si Liza, baka nasa malamig at walang pakialam na bayan pa rin kami. Pagkatapos ng tanghalian, namasyal kami. Magagandang hardin, museo, at bumili kami ng mga souvenir. Masayang nagtatakbuhan ang mga bata, at dahan-dahang naglakad ang mga matatanda. Pagbalik namin sa resort, lahat ay pagod pero masaya. Nag-order kami ng espesyal na hapunan. Sa isang mesang may kandila, binalikan namin ang nakaraang taon at pinag-usapan ang mga plano sa bagong taon. Sabi ng tatay ko, sana, ngayong taon, lahat tayo ay malusog at masaya. Sumang-ayon ang lahat, tahimik akong nagdasal. Sana magpatuloy ang kaligayahang ito. Pagkatapos kumain,
Niyakap ako ng asawa ko. Mahal kita. Masaya ako dahil nandyan ka. Mahal din kita. Pamilya natin ang pinakamahalaga. Nang gabing iyon, mahimbing akong nakatulog. Nanaginip ako ng masaya. Isang panaginip kung saan kasama ko ang aking pamilya at si Liza. Lahat kami ay nagtatawanan. Iyon ang huling araw ng aming biyahe. Hapon pa ang check-out, kaya nag-brunch kami ng relaxed. Naglakad kami sa tabing dagat sa huling pagkakataon. Payapa ang paglalakad kasama ang pamilya sa ilalim ng araw. Gusto kong itatak sa isip ko ang sandaling iyon. Bandang 11:00, bumalik kami sa kwarto at nagsimulang mag-impake. Ayaw pang umuwi ng mga bata, pero nang sabihin kong makikita nila si Liza, medyo sumigla sila. Mommy, may regalo tayo para kay Tita Liza. Oo anak, binilhan ko siya ng magandang kuwintas. Wow, matutuwa si Tita Liza. Naisip ko rin. Habang iniisip ko ang mukha ni Liza, napangiti ako. Nag-checkout kami at inilagay ang mga gamit sa sasakyan. Lahat ay may halong lungkot pero masaya. Ang ganda ng biyahe, sabi ng biyenan kong babae. Kailangan nating bumalik. Tumawa kami at umalis sa resort. Pauwi, puno ng kwentuhan ang sasakyan. Pinag-usapan ng mga bata ang pinakamasayang sandali at nagplano ang mga matatanda para sa susunod na biyahe. Habang nakatingin sa labas, naisip ko, sana magpatuloy ang kaligayahang ito. Sana laging malusog at masaya ang pamilya ko. At sana maging walang hanggan ang pagkakaibigan namin ni Liza. Tahimik na tumakbo ang sasakyan pauwi. Nang hapong iyon, ligtas kaming nakarating. Pagod ang mga bata at tulog sa sasakyan. Ibaba namin ang mga gamit at umuwi sa kani-kanilang bahay para magpahinga. Pagpasok sa bahay, naramdaman ko ang ginhawa. Bahay talaga ang pinakamaganda. Umupo ako sa sofa. Ang ganda ng biyahe. Ngayon, balik na sa normal na buhay. Isang payapang buhay kasama si Liza. Ngunit hindi ko alam na sa gabing iyon, magbabago ang lahat na sa bayang iniwan namin, isang hindi mailarawang pangyayari ang magaganap at ang pangyayaring iyon ay babago sa aming buhay magpakailanman. Enero 7, 2025. Naghahanda ako ng almusal. Tulog pa ang mga bata at nagbabasa ng dyaryo ang asawa ko habang nagkakape. Isang payapang umaga. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng asawa ko. Mahal, tingnan mo ito. Ibinigay niya sa akin ang kanyang cellphone. Isang news alert ang nasa screen. Malaking sunog sa LA. Pacific Palisades. Kailangang lumikas agad. Halos mabitawan ko ang cellphone. Nanginginig ang kamay ko. Ano? Anong ibig sabihin nito? Maputla rin ang mukha ng asawa ko. Agad kong binuksan ang TV. Lahat ng channel ay iyon ang ibinabalita. Lumabas sa screen ang isang video mula sa helicopter. Isang malaking apoy ang gumagapang sa mga burol. Itim na usok ang bumabalot sa langit at pulang apoy ang lumalamon sa mga bahay. Iyon ang bayang kinalakihan ko. Ang bahay ng lola ko. Ang bahay kung saan ako lumaki. Ang lugar na puno ng alaala. Narinig ko ang boses ng anchor. Sa kasalukuyan, dahil sa malakas na hanging may bilis na 160 kilometers, mabilis na kumakalat ang apoy. Tinatayang 27,000 ektarya ang nasusunog at mahigit 30,000 residente ang lumilikas. Napaupo ako. Nanghina ang aking mga tuhod. Ang mga magulang natin. Noong sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Liza. Catherine, napanood mo ba ang balita? Okay ka lang? Nanginginig ang boses ni Liza. Liza, paano na? Ang lugar kung saan kami nanirahan. Mabuti na lang at nandito na tayong lahat, di ba? Ligtas ang mga magulang ninyo. Salamat sa Diyos. Tama si Liza. Kung hindi kami lumipat, kung nandoon pa rin ang mga magulang namin. Nakakatakot isipin. Dahil sa'yo, Liza. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na matuloy ang sasabihin ko. Huwag kang umiyak, Catherine. Ngayon, kailangan nating alalahanin ang mga tao roon. Ano ang maitutulong natin? Kahit sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin ni Liza ang iba. Dahil sa sinabi niya,
Natauhan ako. Tama, kailangan nating kumilos. Patuloy na ipinapakita sa TV ang mga nakakatakot na eksena. Mga taong lumilikas, mga nasusunog na bahay, mga kalyeng naging abo, ang magagandang mansyon, ang mga malinis na kalsada, lahat ay naging abo. Patuloy ang anchor. Sa ngayon, libu-libong bahay ang nasunog at tinatayang aabot sa taaman 80 bilyon ang pinsala. Sinusubukan ng mga bumbero na apulahin ang apoy, ngunit nahihirapan sila dahil sa malakas na hangin. Niyakap ako ng asawa ko. Mahal, okay lang. Ligtas tayo. Pero hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Nag-alala ako sa mga kapitbahay, mga kaibigan, lahat ng nakatira roon. Nasaan na kaya sila? Ligtas kaya silang nakalikas? Walang tigil ang pagtunog ng telepono. Ang nanay ko, ang biyenan ko, mga dating kaibigan, lahat ay nagkukumustahan. Mabuti na lang, lahat ng kilala ko ay ligtas na nakalikas, pero nawala lahat ng ari-arian nila. Ang bahay na pinag-ipunan nila buong buhay, ang bahay na puno ng alaala na wala sa isang gabi. Isang kaibigan ang umiiyak na nagsabi, "Catherine, wala akong nadala. Sarili ko lang." Ang mga family picture, mga damit ng mga bata, lahat nasunog. Sinubukan ko siyang aliwin, pero hindi ko alam ang sasabihin. Pagdating ng hapon, mas naging malinaw ang pinsala. Isang lugar na kasing laki ng Metro Manila ang nasunog, at libu-libong tao ang nawalan ng tirahan. May mga ulat na rin ng mga nasawi, hindi ko maalis ang tingin ko sa TV. Iyon ang aking bayan, ang aking pinagmulan. Nang gabi, dumating si Liza sa bahay namin. May dala siyang mainit na sabaw. Kailangan nating kumain para magkalakas. Nagluto ako ng mainit na tinola. Napaiyak ako sa kanyang pag-aalala. Sabay kaming kumain. Walang nagsasalita, tahimik lang. Pagkatapos kumain, nagsalita si Liza. "Catherine, kailangan nating gumawa ng isang bagay. Anong ibig mong sabihin?" Ang mga lumikas, wala silang matutuluyan, walang pagkain, walang damit. Pwede natin silang tulungan. Seryoso ang tingin ni Liza. Paano? Umupa tayo ng warehouse. Doon natin ilagay ang mga pagkain, damit, kumot, para may mapuntahan sila. Nag-isip ako at tumango. Sige, 2 warehouse. Ako na ang bahala sa gastos. Hinawakan ni Liza ang kamay ko. Salamat, Catherine. Dahil kasama kita, agad kaming kumilos. Nang gabing iyon, tumawag kami sa real estate at umupa ng 2 warehouse. Kinabukasan, nagsimula kaming maghanda ng mga gamit. Mainit na damit, kumot, pagkain. 10 cart ang pinuno namin sa grocery. Tumawag si Liza sa Filipino community. May malaking sakuna sa LA. Kailangan nating tumulong. Nakakagulat, maraming Pilipino ang tumugon. May nag-donate ng gamit, may nag-volunteer. Mabilis na nagtipon ang dose-dose ng tao. Ginawa naming parang evacuation center ang warehouse. Sa isang tabi, mga damit at kumot. Sa kabila, pagkain. Naglagay din kami ng mga cot bed. Isang espasyo para sa hindi bababa sa 300 tao. Sabi ni Liza, kailangan na nating ipaalam sa mga tao. Nag-post kami sa social media at namigay ng flyers. Pumunta kayo rito. May mainit na pagkain at lugar na mapagpapahingahan. Kinabukasan, nagsimulang dumating ang mga tao. Sa una, iilan lang. Pero habang kumakalat ang balita, dumami sila. Pagod at desperado ang kanilang mga mukha. May mga nakasuot ng damit na sunog, may mga nakayapak. Isang ina na may kargang sanggol, isang binatang umaalalay sa matatandang magulang, isang lola na mag-isa. Lahat sila ay pagod. Sinalubong ko sila, tuloy po kayo. Magpahinga kayo. Wala na akong masabi. Ano ang sasabihin ko sa mga taong nawalan ng lahat sa isang gabi? Tahimik na lang akong nagsandok ng mainit na sopas. Si Liza naman ay namimigay ng kumot at nag-aalaga sa mga bata. Ang mga Pilipinong volunteer ay ginagawa ang kanilang mga gawain. May nagluluto, naglilinis, nag-aayos, lahat ay nagkakaisa. Nang gabing iyon, isang matandang mag-asawa ang pumasok. Pamilyar sila sa akin. Sila yung sumigaw kay Liza na,
Umalis na ang mga Pilipino. Nag-alinlangan ako. Ngunit si Liza, parang walang nangyari, nilapitan sila. Tuloy po kayo. Maupo po kayo. Naghain siya ng mainit na sopas sa matandang babae. Habang hawak ang mangkok, nagsimulang umiyak ang matanda. Patawad. Patawarin mo kami. Nanginginig ang kanyang boses. Tama ka. Kami. Kami ang nagkamali. Tahimik na hinawakan ni Liza ang kamay ng matanda. Okay lang po. Ang mahalaga, nandito na kayo. Dahan-dahan po kayong kumain. Yumuko rin ang matandang lalaki. Salamat. Maraming salamat. Habang pinapanood ko sila, uminit ang dibdib ko. Si Liza, kahit sa mga taong nanakit sa kanya, ganoon pa rin kainit ang pakikitungo. Walang diskriminasyon, walang galit. Tahimik lang na tumutulong. Lumipas ang mga araw at unti-unting sumigla ang evacuation center. Nag-aalalayan ang mga tao, sabay-sabay kumakain at nakakahanap ng pag-asa. May mga nagsimulang mag-volunteer. Biktima rin sila. Pero gusto nilang tumulong. Doon ko napagtanto. Sa harap ng sakuna, hindi mahalaga ang lahi o nakaraan. Lahat tayo ay tao na kailangang magtulungan. Isang araw, may malaking kahon sa labas ng pinto. Walang nakakaalam kung sino ang nag-iwan. Binuksan ni Liza ang kahon. Sa loob, may mga Chinese na pagkain, toiletries, at isang sobre ng pera. Tiningnan ni Liza ang pagkain. Mukhang si Jennifer ang nag-iwan nito. Ano? Itong pagkain, paborito ito ng anak niya. Nakita ko na dati. Nagulat ako. Bakit? Ngumiti si Liza. Hindi lang iisa ang mukha ng tao. Kahit masama ang ginawa niya, siguro may kaunting pagsisisi sa puso niya. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Liza. Totoo. Komplikado talaga ang tao. Ginamit din namin ang mga gamit na iyon para sa mga biktima. Hindi namin binaliwala ang huling kabutihan ni Jennifer. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumuti ang sitwasyon. Naapula ang apoy at dumating ang tulong mula sa gobyerno. Pero marami pa ring walang matuluyan. Nagpatuloy kami sa pagpapatakbo ng center. Tumulong din ang aming mga magulang. Nagluluto ng sopas ang nanay ko araw-araw. Nag-aayos ng gamit ang biyenan kong lalaki. Kinakausap ng biyenan kong babae ang mga biktima. Ngayong matanda na ako, ngayon lang ako gumawa ng ganito kahalagang bagay, sabi ng biyenan ko. Hindi ko alam na ganito pala kalaki ang kahulugan ng pagtulong sa kapwa. Ganoon din ang nararamdaman ko. Kahit mahirap, nahanap ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Si Liza ay patuloy na tahimik na nagtatrabaho. Mula umaga hanggang gabi, walang pahinga. Ginagamot niya ang sugat ng mga bata, inaalagaan ang mga matatanda, at nakikinig sa mga problema. Humanga ako sa kanya. Saan kaya nanggagaling ang lakas niya? Isang gabi, tinanong ko siya. Liza, paano mo nagagawang tumulong ng walang reklamo? Hindi ka ba nagagalit? Hindi ka ba napapagod? Nag-isip siya. Sa Pilipinas, kapag may mabigat kang pinagdadaanan at may humawak sa kamay mo, hinding-hindi mo iyon malilimutan habang buhay. Mainit ang kanyang tingin. Noong nahihirapan din ako, marami ang tumulong sa akin. Mga kapitbahay, mga kaibigan, kahit mga hindi ko kilala. Hinawakan niya ang kamay ko. Isinusukli ko lang ngayon ang tulong na natanggap ko. At Catherine, isa ka sa kanila. Ipinagtanggol mo ako noong mga panahong iyon. Kung hindi, baka umalis akong puno ng sama ng loob. Napaiyak ako. Ikaw ang unang humawak sa kamay ko. Ngayon, pagkakataon na nating hawakan ang kamay ng iba. Iyon ang diwa ng pakikipagkapwa ng mga Pilipino. Niyakap ko si Liza. Ang pagkakatagpo sa kanya, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Tinuruan niya ako kung ano ang tunay na kapitbahay, kung ano ang tunay na kaibigan, at tinuruan niya ako kung paano maging isang mas mabuting tao. Sa pagtatapos ng Enero 2025, tuluyan nang naapula ang apoy, panahon na para sa muling pagbangon. Habang unti-unting bumabangon ang bayan, ginawa naming community center ang aming tinulungan. Isang espasyo para sa mga nangangailangan. Dito ko natutunan ang pinakamahalagang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang pagkakaisa ng mga tao, ang sabay-sabay na pag-iyak, pagtawa,
at pagbangon. Noong Pebrero, nagsimula na ang muling pagtatayo. Dala ng tulong ng gobyerno at insurance, may mga nagsimula ng magtayo ng kanilang mga bahay. Ngunit marami pa rin ang nahihirapan, lalo na ang mga matatanda at mahihirap. Patuloy namin silang tinulungan. Mula sa material hanggang sa emosyonal na suporta, iminungkahi ni Liza na magkaroon ng counseling program. Nag-imbita siya ng mga eksperto mula sa Pilipinas na may karanasan sa disaster counseling. Dumating sila bilang mga voluntaryo. Unti-unting bumalik ang sigla sa mukha ng mga tao. Isang araw, nilapitan ako ng isang lalaki. Catherine, salamat. Kung hindi dahil sa inyo ni Liza, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Magkapitbahay tayo noon, sabi ko. Pero umalis na kayo. Tapos, tinulungan ninyo pa rin kami. May luha sa kanyang mga mata. Isa ako sa mga sumigaw at nanlait kay Liza noon. Sobrang kahihiyan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Patawad at salamat. Yumuko siya ng malalim. Sunod-sunod ang mga ganitong pangyayari. Ang mga taong dating nagtaboy kay Liza ay isa-isang lumapit para humingi ng tawad. At si Liza, lahat sila ay tinanggap niya ng may ngiti. Okay lang po. Lahat tayo ay dumaan sa hirap. Sama-sama tayong babangon. Sa tuwing nakikita ko ang kabutihan ni Liza, humahanga ako. Isang araw, kinapanayam kami ng lokal na pahayagan. Tinanong ng reporter, Catherine, bakit ninyo sila tinutulungan gayong umalis na kayo sa bayang iyon? Sumagot ako, doon ako lumaki. Iyon ang aking pinagmulan. Hindi napuputol ang ugnayan dahil lang sa pag-alis. Tumingin ang reporter kay Liza. Liza, narinig namin na nakaranas ka pa ng diskriminasyon doon. Bakit ka pa rin tumutulong? Ngumiti si Liza. Hindi ba't ang tunay na kapitbahay ay yung humahawak sa kamay mo sa oras ng kagipitan? Mas malaki ang sakit na dinaranas nila ngayon kaysa sa sakit na idinulot nila sa akin noon. Napaluha ang reporter. Matapos mailathala ang artikulo, bumuhos ang mga donasyon mula sa buong bansa, lalo na mula sa komunidad ng mga Pilipino. Mula L.A., New York, Chicago, San Francisco lahat ay nag-abot ng tulong. Maging mula sa Pilipinas, may mga donasyong dumating, tumawag ang Embahada ng Pilipinas. Nagpadala sila ng mga tolda, pagkain, at iba pang pangangailangan. Maging ang malalaking kumpanya sa Pilipinas ay nag-donate. Nagulat ako. Liza, anong nangyayari? Ngumiti si Liza. Ang mga Pilipino, hindi nila kayang talikuran ang taong nangangailangan. Hindi mahalaga ang lahi. Basta kailangan. Tutulong sila. Iyon ang diwa ng bayanihan. Noong Marso, marami ng pamilya ang nagkaroon ng pansamantalang tirahan, ngunit nanatiling bukas ang community center. Isang lugar para magpalakasan ng loob at magplano para sa hinaharap. Isang araw, bumalik ang matandang mag-asawang nagtaboy kay Liza. May dala silang bulaklak. Liza, Catherine, maraming salamat. Nanginginig nilang inabot ang mga bulaklak. Napakalaki ng aming pagkakamali. Habang buhay naming pagsisisihan ang ginawa namin sa inyo. Yumuko ang matandang lalaki. Patawarin ninyo kami. Niyakap sila ni Liza. Okay lang po. Ang mahalaga, magkakasama tayo ngayon. Nagyakapan kaming apat at umiyak. Ito ang tunay na pagpapatawad. Nang gabing iyon, nagkaroon ng maliit na salusalo sa center. Tumayo ang isang babae at nagsalita. Nawalan ako ng bahay sa sakunang ito, pero nakahanap ako ng mas mahalaga. Ang tunay na kapitbahay, lalo na kina Liza at Catherine, at sa mga Pilipinong voluntaryo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin ito malalampasan. Nagpalakpakan ang lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Liza. Pareho kaming umiiyak habang nakangiti. Mayo 2025. Dumating ang tagsibol. Patuloy pa rin ang pagbangon, pero unti-unti nang bumabalik ang buhay sa bayan. Mas naging maalalahanin at matulungin ang mga tao sa isa't isa. Ipinakilala ni Liza ang konsepto ng bayanihan sa pag-aalaga ng bata sa komunidad.
Sa unay nanibago sila, ngunit ngayon, naging natural na ang pagpapalitan ng pag-aalaga. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabing dagat, tinanong ko si Liza, bakit hindi ka nagagalit sa mga taong iyon? Tumingin siya sa dagat. Sa Pilipinas, kapag may humawak sa kamay mo sa oras ng kagipitan, habang buhay mo iyong aalalahanin. Tumingin siya sa akin. Nahirapan din ako noong lumipat ako sa Amerika. Ngunit tinulungan ako ng mga kapwa ko Pilipino at ng mga mabubuting taong nakilala ko rito. Hinawakan niya ang kamay ko. At Catherine, isa ka roon. Ikaw ang nag-abot ng kamay sa akin noong lahat ay tumatalikod. Kailangan ng tapang para doon. Umiiyak na kaming dalawa. Isinusukli ko lang ang pagmamahal at tulong na natanggap ko. Iyon ang kagandahang loob ng Pilipino. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan kami para sa isang national broadcast. Tinanong ng reporter, Catherine, paano ka nakaligtas? May sikreto ba? Nag-isip ako. Walang sikreto. Tumingin ako kay Liza. Sumunod lang ako sa kaibigan kong Pilipina. Noong sinabi niyang lilipat siya, sumunod ako. Iyon lang. Gusto ko lang makasama ang isang mabuting kaibigan. At ang desisyong iyon ang nagligtas sa aming pamilya. Naiiyak na nagtanong ang reporter. Sumagot ako ng may katiyakan. Habang tumatanda ka, matututunan mo na ang pinakakailangan mo ay hindi pera, kundi isang taong hahawak sa iyong kamay. Pagkatapos ng broadcast, nagkaroon ng malawakang reaksyon. Ang aming kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba na maging mabuting kapitbahay. Hunyo, halos tapos na ang muling pagtatayo. Sa community center, ginanap ang huling pasasalamat. Tumayo ang isang matandang lalaki. Nawala sa akin ang lahat, pero nahanap ko ang mas mahalaga. Kayo, ang tunay na kapitbahay, ang tunay na pamilya, lalo na sa mga kaibigan nating Pilipino, maraming salamat. Tumayo si Liza. Wala po kaming ginawang espesyal. Bilang kapwa-tao, iyon po ang nararapat. Sa Pilipinas, mahalaga ang pakikipagkapwa, ang pagdadamayan, ang sabay na pagtawa, pag-iyak, at pagbangon. Iyan ang aming paraan. Tumingin siya sa akin, at ang taong naging dahilan ng lahat ng ito ay narito. Ang pinakamahalaga kong kaibigan, si Catherine. Humagulgol ako. Nagtayuan ang lahat at pinalakpakan kami. Lagi akong tinatanong ng mga tao, paano ako nakaligtas? Lagi kong sinasagot, walang sikreto. Sumunod lang ako sa kaibigan kong Pilipina. Pero ang tunay na mahalaga ay hindi iyon. Ang tunay na mahalaga ay nagtiwala ako kay Liza. Magkaiba kami ng lahi, ng kultura, pero nagtiwala ako sa kanya. Ang tiwalang iyon ang nagligtas sa amin. Ngayon, tinuturuan ko ang aking mga anak tungkol sa kulturang Pilipino. Ang diwa ng bayanihan, ang pakikipagkapwa, at ang magagandang kaugaliang taglay nila. Nagbago na rin ang aking mga magulang, sabi ng biyenan ko. Sa edad kong ito, ngayon lang ako nakakilala ng tunay na kapitbahay. Itinuturing na anak ni nanay si Liza. Liza, sa amin ka na maghapunan. Naging isang tunay na pamilya na kami. At napagtanto ko, ang pinakaligtas na tahanan sa mundo ay hindi ang malaking bahay, kundi ang bahay kung saan may mabuting tao. Ang pinakamalaking yaman ay hindi pera, kundi ang mga taong nasa tabi mo. Kayo, anong klaseng tao ang nasa paligid ninyo? Mayroon ba kayong kaibigang hahawak sa inyong kamay sa oras ng kagipitan? Kung wala, simulan ninyo ngayon. Mauna kayong mag-abot ng kamay. Baka iyon ang magligtas sa inyong buhay. Ngayon, pupunta na naman kami ni Liza sa community center. Dahil may mga tao pa ring nangangailangan ng tulong. At alam ko, habang buhay kong gagawin ito, dahil itinuro sa akin ni Liza, ang pagmamahal na natanggap mo ay dapat ibahagi. Iyon ang tunay na buhay,